sa dulong bahagi po ng sulat ni Luke, makikita po natin doon, specifically sa Luke 24, verse 44, makikita po natin doon na ipinapahayag po ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad na ang lahat ng mga naisulat tungkol sa kanya, simula pa kay Moses hanggang sa mga propeta at mga awit, anya ay kailangang magkaroon ng katuparan. Pagkatapos po ng pahayag na ito, ano po ang sumunod na nangyari? Doon po sa verse 45, Luke 24:45, ganito po ang sinasabi. Then opened he their understanding, that they might understand the scriptures, and said unto them, Thus it is written, and thus it behoved Christ to suffer, and to rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem. Now, sa Acts chapter 17, sinasabi naman po na nakipagtalastasan si Paul sa mga Jews mula sa kasulatan. Ipinaunawa po niya at pinatunayan po niya na kinakailangang ang Kristo ay magdusa at muling mabuhay mula sa mga patay. Halos ganyan din po ang makikita natin sa Acts chapter 26. Muli si Paul ang nagsasalita. Sabi po doon sa verse 22, Having therefore obtained help of God, I continue unto this day, witnessing both to small and great, saying none other things than those which the prophets and Moses did say should come. Ano po yun? Verse 23, that Christ should suffer, and that he should be the first that should rise from the dead, and should show light unto the people and to the Gentiles. So malinaw po mula sa mga talatang ating nabasa na ang kamatayan po at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi isang inbensyon lamang. Hindi po ito isang imahinasyon lamang. Hindi po ito isang katha na nabuo lamang sa bagong tipan. Sa halip, klaro po na ito ay katuparan ng mga propesiyang malinaw na unang ipinahayag way back sa panahon pa ng Old Testament. Ito ang katuparan ng mga pangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling, tapat na Diyos. Ito'y katuparan ng pangako niya tungkol sa katubusan ng mga makasalanan sa sanlibutan. Kaya't kapag ipinapahayag po ng mga naunang alagad ang ebanghelyo, ibig sabihin ay ang pagdurusa, ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo, ang ginagawa nila, binabalikan nila ang mga record ng Old Testament. At isang magandang halimbawa po ng pointer na ito from the Old Testament to the New Testament ay itong pangyayari sa Genesis chapter 22. Ito po ay isang magandang demonstrasyon at larawan ng pag-aalay ng Mesiyas ng kanyang sarili para sa atin on our behalf, you see. Siya ang ating kapalit. Siya ang ating kordero ng Diyos.
And so go with me now to Genesis chapter 22. Basahin po natin beginning verse 1. And it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham. And he said, Behold, here I am. And he said, Take now thy son, thine only son, Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. And Abraham rose up early in the morning, and saddled his ass, and took two of his young men with him, and Isaac his son, and clave the wood for the burnt offering, and rose up, and went unto the place of which God had told him. Then on the third day Abraham lifted up his eyes, and saw the place afar off. And Abraham said unto his young men, Abide ye here with the ass, and I and the lad will go yonder and worship, and come again to you. And Abraham took the wood of the burnt offering, and laid it upon Isaac his son. And he took the fire in his hand, and a knife, and they went both of them together. Verse 7. And he took the fire in his hand, and a knife. And Isaac spake unto Abraham his father, and said, My father. And he said, Here am I, my son. And he said, Behold the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? And Abraham said, My son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. So they went both of them together. And they came to the place which God had told of him. And Abraham built an altar there, and laid the wood in order, and bound Isaac his son, and laid him on the altar upon the wood. And Abraham stretched forth his hand, and took the knife to slay his son. And the angel of the Lord called unto him out of heaven, and said, Abraham, Abraham. And he said, Here am I. And he said, Lay not thine hand upon the lad, neither do thou anything unto him. For now I know that thou fearest God, saying, Thou hast not withheld thy son, thine only son, from me. Verse 13. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him a ram caught in a thicket by his horns. And Abraham went and took the ram, and offered him up for a burnt offering in the stead of his son. And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh, as it is said to this day, In the mount of the Lord it shall be seen. Mga kapatid, ito pong mga talatang binasa natin ay masasabi po nating mga huling significant na kaganapan sa buhay ni Abraham na natala sa banal na kasulatan. Kasi po, pagkatapos nito, bumabaling na po ang focus, ang narrative, mula kay Abraham patungo sa kanyang anak na si Isaac. Pagdating ng chapter 23, mapapansin ninyo na ang ipinakikilala na at ang focus na ng pagtatalakay ay ang kanyang anak. So dito po, makikita natin ang huling halimbawa ng paglakad ni Abraham sa pananampalataya. Alam nating lahat, aware tayong lahat, na ang buong buhay ni Abraham ay hitik ng mga pagsubok.
hitik sa mga pagdadalisay ng Diyos sa kanyang pananampalataya. Buhat pa lang po sa Genesis 12, kung saan tinawag ng Diyos si Abraham. Iniutos ng Diyos sa kanya. Ano ang utos ng Diyos kay Abraham doon sa Genesis chapter 12, verses 1 and 2? Now the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will show thee. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Simula pa lang po doon, sinusubok na ang pananampalataya ni Abraham. Iiwanan niya yung lahat ng mahalaga sa kanya. Iiwanan niya, aalis siya, lalabas siya sa kanyang comfort zone. At haakbang siya ng hakbang pananampalataya na wala siyang ibang pinangahawakan kundi ang Diyos at ang kanyang mga salita. At mula doon ay sunod-sunod na nasusubukin ang kanyang pananampalataya, dadalisayin ang kanyang pananampalataya. Sa simula't simula pa, kinailangan na po ni Abraham na siya ay mabuhay hindi base sa nakikita niya, hindi base sa nararamdaman niya, kundi base sa pananampalataya niya sa mga salita at sa mga pangako ng Diyos. Na sa panahon po ng krisis, sa mga panahon po ng tukso, ilalagay ni Abraham ang kanyang buong pag-asa sa Diyos at hindi sa sarili niyang kamay. Yun po yung test. Nandoon yung temptation. Ipapahinga mo ba ang sarili mo sa soberenong at makapangyarihang kamay ng Diyos? O you'll do it your way? Nandoon yung pagsubok. Nandoon yung tukso na iaasa ang lahat sa kanyang sariling galing at sa kanyang sariling karunungan. Tinuturuan po ng Panginoong Diyos si Abraham hindi lamang kung paano magtiwala, kundi ang maghintay at maghintay ng matagal. Tinuturuan ng Panginoong Diyos si Abraham na magtiwala sa katapatan niya sa mga pangako at katugunan ng Diyos. So mula sa panahon na yon, mula nang ipinangako sa kanya na siya ay magiging ama ng maraming mga bansa, mahabang panahon pa po ang kinailangan niyang ipaghintay. In fact, matanda na yung kanyang asawa, matanda na siya. Matanda na si Sarah nang ipaglihi si Isaac. 75 years, if I'm not mistaken. 75 years si Abraham nang ibinigay sa kanya ang pangako, at centennial, qualified na siya sa 100,000 nang matupad ang pangako, isisilang at isinilang si Isaac. Interestingly, ang pangalan ni Isaac ay nangangahulugang one who rejoices, one who laughs. Na para bagang sinasabi ng Panginoon, you rejoice dahil tapat ako sa aking pangako. May dahilan kayo para magbunyi. Pero at the same time, ito rin yung pagkakataon na marahil kakamot sila at magtatawa, ang dali nating mag-alinlangan sa katapatan ng ating Panginoong Diyos. Amen? Palaging patutunayan ng ating Panginoong Diyos, siya ang tapat. Palaging patutunayan ng ating Panginoong Diyos na siya ang tama.
at tayo ang mali. You see, every time na pinipili nating patakbuhin ang ating buhay, not by faith, but by sight. Pero akala natin doon na matatapos ang lahat. Pero hindi po gaya ng isang pelikula. Hindi po dito natapos ang lahat, lalo na kung babasahin ninyo, kung babalikan nyo, parang pagkatapos nito ay ibababa na ang tabing. Doon sa verse 19, kung ipagpapatuloy nyo yung basa sa Genesis chapter 22, sabi ng verse 19, "So Abraham returned unto his young men, and they rose up and went together to Beersheba, and Abraham dwelt at Beersheba." Parang, and they live happily ever after. Parang ganon. Pero hindi. Muli po siyang susubukin. Now, gusto natin linawin, ano po? Na klaro na ito isang klase ng pagsubok. Ito ay isang pagsusulit. Sapagkat kinamumuhian po ng Diyos ang mga pag-aalay ng mga pagano ng kanilang sariling mga anak. Malinaw yan. Halimbawa sa Leviticus chapter 18. Kaya nililinaw dito, marahil na hindi ganon kalinaw kay Abraham, pero malinaw sa Diyos. If we would go back to verse 1, "And it came to pass after these things," yun ang pa nga, no? After these things, marami nang nangyari eh. By this time, iniisip siguro ni Abraham, siguro naman tama na yung pagsubok. I mean, I've already learned my lesson at masaya naman sana na. Pero hindi eh. Ano? After these things, that God did tempt or test Abraham. And that's a verse 2. "And he said, Take now thy son, thine only son, whom thou lovest." Mamaya ito, magre-reflect ito at sasalamin ito sa kung paano naman tinitingnan ng ating Heavenly Father ang ating Panginoon Kristo. "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." And so somehow, ipinakikita ng Panginoong Diyos sa atin through Abraham kung gaano kahirap ito kung tutusin. Pwede naman, "Take now thy son," pero hindi. Talagang kinaklaro, hina-highlight ng Panginoong Diyos, "Take now thy son, thine only son. I know what I am doing." Alam ko na pagka nawala si Isaac, wala nang iba. Siya yung mahal sa'yo at siya yung gusto ko na ibabalik mo sa akin. Sa puntong ito, pwede na tayo magsagawa ng personal application. Ano yung mga bagay na so dear to us na, galawin mo na lahat, wag lang ito. Pero yun na nga paano kung yun ang hihingi ng Diyos? Nandun po yung pagsubok. And so again, verse 2, "And he said, Take now thy son, thine only son, whom thou lovest, get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I tell thee of." So gaya na sinabi ko kanina, malinaw sa atin na ito ay isang pagsusulit. At ibinibigay ng Panginoong Diyos ang pagsusulit, kagaya ng iba pang pagsusulit, para sa ating kagalingan, para sa ating kabutihan, para sa ating kabanalan. You see? Sino sa atin ang papayag na bubuksan ang tiyan mo ng isang doktor na hindi dumaan sa pagsusulit? So nakikita natin kung gaano kahalaga ang pagsusulit.
At bukod doon, sa pamamagitan din po ng pagsusulit na kagaya nito, ipinapahayag din ng Diyos ang lalo pa niyang dakilang katangian at mabuting kalooban. But we must be willing to wait. As this great God slowly, probably, as He slowly unveils before our eyes kung ano yung wisdom na nasa likod ng bawat niloloob niyang mangyari. Gusto kong idiin yon, may wisdom sa likod ng bawat niloloob niyang mangyari, ng bawat niloloob niyang daanan natin. Pwede kong sabihin personally na mas better akong mananampalataya dahilan sa karamdaman na binigay sa akin specifically ng Diyos. Doon niya ako tinuruan na magtiwala sa Kanya. Doon niya inalis yung maraming yabang sa aking katawan. At pinaunawa niya sa akin na hawak ko lang ang buhay mo. Na wala kang sariling lakas sa sarili mo. Kung gagawa ka man ng mga dakilang bagay, yan ay dahil dakila ako, hindi dahil dakila ka. Klaro po yon. O pwede kong sabihin, mas klaro na yon sa akin ngayon kesa 10 years ago. 10 years ago, I was dreaming of course, hindi ko siya nilalagay na gano'n at hindi ko siya tinitingnan ng gano'n. Pero later on, I realized I was trying to build my own small, tiny kingdom. I was not advancing the kingdom of Christ. Kaya ngayon, ang motto ko, everything that I do, I must do for Christ and His kingdom. Nanggagaya lang si Jabez, brother. Pero yun ang okay ng panggagaya, di ba? Sa lahat ng gagawin mo, must be done for Christ and His kingdom. Personally, malinaw o marahil, ito ay paraan ng Diyos upang sanayin niya si Abraham na huwag magtiwala o upang huwag magmahal sa mga maling bagay. Yun yung personal application marahil nung kay Abraham. Kaya yung diin thy son, take now, huwag ka magdili-dali. Now, ngayon ko siya gusto, ang termino ay hindi mangyayari base sa gusto mo. Everything must be done according to my own terms. I am God and you are not. Nakukuha niyo mga kapatid? Lord, hindi pa ako ready. No, ngayon na. Now, take now thy son, thine only son. Baka kasi napakaposible na nailalagay na ni Abraham ang kanyang buong pagpapahalaga sa kanilang anak. Maghintay ka ba naman ng 25 years? Ba't nga hindi? Upang huwag-hugutin ni Abraham ang kahulugan ng kanyang pag-iral mula sa ibang mga bagay. Mula sa mga bagay na may mga pagbabago, mula sa mga bagay na pansamantala. Napaka-slow learner talaga natin, di ba mga kapatid? Ang sarap-sarap sabihin yan, pero pag dumating na ang isang bagay na mamahalin mo, ang hirap-hirap ng bitawan yan. Dapat po, di ba, huhugutin natin ang kahulugan ng ating pag-iral sa ating Panginoon lamang. Of course, may temptation. Pag dumadaan ka na sa mabibigat na mga sirkumstansya,
Pwedeng tayo magsimulang magtatanong, Panginoong Diyos, bakit parang nasisiyahan ka na nahihirapan ako? Amen? Ba't parang nasisiyahan ka na nalulungkot ako? Yun yung temptation. At alam natin gayon sapagkat maging sa, for example, sa case ni Job, hindi ba yon ang binirot up ni Satan? Ano sabi ni Satan sa ating Panginoong Diyos? Hindi ka naman talaga mahal ni Job eh. Ang mahal talaga ni Job, yung mga binibigay mo. Ang mahal talaga ni Job, yung mga pakinabang na tinatanggap niya mula sa iyo. Di ba yun ang nire-raise up niyang point? Kaya ang hamon niya, you take away everything that he has, sabi ni Satan, and he will curse you. Subukan po ninyo. Namumupo kaya si Satan? Subukan ninyo. Alisin mo ang lahat ng galing sa'yo. Alisin mo lahat ng may value sa kanya na galing sa'yo. At in your face, isusumpa ka niya. At itong test na ito, mga kapatid, of course, Job was not aware na nangyayari ito. In the same manner na marahil hindi tayo aware na yun na pala yung test sa atin. Na kaya lang natin gusto at sarap na sarap sambahin ng Diyos. Kaya lang tayo nagtutumulin sa paglapit sa Kanya sa panalangin ay dahil nabibiyayaan tayo. Nakikinabang tayo. So ang sinasamba natin, hindi talaga ang Diyos. Ang minamahal natin ay hindi talaga ang Diyos. Kumbinyente kasi ang sumamba sa Diyos. Hindi po ba ganito rin ang tanong ng ating Panginoon Jesucristo kay Peter? Lovest thou me more than this? Tuwan-tuwa ka eh. Napupulit yung lambat sa dami ng huli. Or in the midst of your celebration. You know, I had to do this. When we were in UAE, I had to wake up in the middle of the night para klaruhin sa puso ko, Lord, salamat sa biyaya mo, pero mahal kita ng higit sa mga ito. Pwedeng wala ito. Pwedeng walang mga generous na mga kapatid that made this happen. Pwedeng wala. Pero salamat sa pagkakataon. Bakit? Dahil pwede tayong makalimot. Kaya dapat maaga natin, we need to immediately, as soon as possible, nip it in the bud. Baka ang joy na natin ay sa mga circumstances, favorable circumstances and experiences, at hindi na sa Diyos. Ayun, lovest thou me more than this. At kinakailangan ulit-ulitin ng Panginoon kay Peter ito para maging klaro at talagang tanggal na lahat. You know, Lord, ikaw lang nakakaalam na mahal kita. So, ultimately, ang test ay hindi yung what we profess before our fellow believers. Ang test ay yung sinisigaw ng ating puso, which is naked in the sight of God. Do we genuinely and truly love the giver
more than the gifts? Can we honestly say that God is our highest good? Pag nakikita mo na kung paano nabe-bless ang mga tao sa paligid mo at nasasabi mong, I rejoice with them, but I am perfectly happy and contented with how this gracious God deals with me. Kapag nagagawa na natin yun, then nasa tama tayong direksyon. Pero pag iniisip natin na, Panginoon, hindi naman nila deserve yun eh. Ako po dapat yun. Bakit sila? Bakit hindi ako? Oh, by the way, no one of us deserves anything good. Amen? Lahat ng meron tayo, grasya ng Diyos. Kung grasya ng Diyos, anytime, pwedeng kunin muli ng Diyos. At kung kinukuha na niya, anong tamang attitude? Dahil grasya, salamat po sa time na binigay mo sa amin, whatever it is. Salamat po sa experience, Lord. It may not be, I know, hindi lang may, I know it is not easy. Pero ito na yung halimbawa si Abraham. Ipinakita ni Abraham na possible pala na pwedeng sabihin mo talaga, Panginoon, ikaw ang aking tanging yaman. At ang pwede ko lang, there's only one thing that I could and would boast about. And that is, I am now one of your own. Oh, Panginoong Diyos, hindi na po ako lugi doon. Amen? I mean, lugi ka pa ba doon? Meron pa bang mas dadakilang bagay na pwedeng ibibigay sa iyo ng Diyos kaysa doon sa ikaw ay ituring niya na hindi iba sa Kanya? Di ba yung inaaral natin kanina? Oh. Ang sabi po ng Diyos kay Abraham, you remember Genesis 15, I am thy shield and thy exceeding great reward. Amen? O may nauna na, before Genesis 22, Genesis 15, ako ang iyong tanging pinakamahalagang kayamanan. Ang tanong, ito pa rin po kaya ang conviction ni Abraham pagdating dito sa Genesis 22. That is precisely the point of the test. Na bakit natin tinatanong na ito pa rin po ba ang conviction ni Abraham? Kasi po, buong buhay ni Abraham, doon siya nag-i-struggle di ba? Pag dumadating na sa gipitan, bumibigay si Abraham, you remember? Mahal na mahal ni Abraham ang buhay niya, Sarah. Hindi kita kapatid lang kita, hindi kita asawa. Baka mamaya magkapahamakan pa. Ang tagal naman magkaanak. And so came, what's her name? Hagar. So marami lang instances na nasusubok sa Abraham. Kaya tatanungin sa uli, aalamin. Ito ba'y conviction mo na talaga? O once again, you will fail? Natuto na po kaya si Abraham sa dinami-dami ng kanyang dinaanan, kung saan palagi ibinibitray niya yung sinasabi niyang pananampalataya niya. Ano pa sabi ng Genesis 22 verse 3? And Abraham rose up early in the morning
and saddled his ass, and took 2 of his young men with him, and Isaac his son, and clave the wood for the burnt offering, and rose up and went unto the place of which God had told him. Verse 4, then on the 3rd day Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off. And Abraham said unto his young men, abide ye here with us, and I and the lad will go yonder and worship. Nung binabasa ko to, ang naalala ko yung Coram Deo Yung, I live in the presence of God. And so therefore, whatever I do, I must do for His glory. Worship. Ang gagawin ko ay isang anyo ng pagsamba. At nandito yung pag-asa. And come again to you. Nandito yung hope niya na hindi ko may paliwanag ang lahat. Hinihingi ng Panginoong Diyos na iaalay ko si Isaac. Pero naniniwala ako na ang Diyos ay Diyos ng katarungan at karunungan at kabutihan. Kaya naniniwala ko somehow, bababa, hindi lang ako mula sa bundok, kasama ko ang aking anak. At di ba nga binigyan tayo ng kaunting clue sa Hebrews 11 na naniniwala siya, matuloy man naialay niya ang buhay ng kanyang anak, naniniwala siya na able ang Diyos na muli itong buhayin. So hindi, maraming malabo sa kanya. Ang malinaw sa kanya, ang utos ng Diyos. Mga kapatid, sapat na po ba sa atin yung nababasa nating salita minus all the details? Handa po ba tayong sumunod sa Diyos kahit walang detalye? So dito mayroong ilang important points na mapapansin natin. Una, yung obedience ni Abraham, immediate. Abraham rose up early in the morning. Kahit alam niya na mahirap yung gagawin niya, he rose up early. Pangalawa, hindi siya nagtanong. Kasi, yun yung attitude na meron siya. Hindi niya kinuwestiyon ng Diyos. At pangatlo, punong-puno ang kalooban niya ng pananampalataya. Ang malinaw lang sa kanya, my God is able. I don't know how He is, he is going to do it, but I know He is able. Nawala sa anumang bahagi ng narrative na ito na nangako ang Diyos that He would spare Isaac. Walang ganon. Yet somehow, naiintindihan ni Abraham ang karakter ng kanyang Diyos. And so therefore, he was willing to do what God required in the faith. That somehow God would work out the details and spare His son. Sinistinahan po si Abraham ng tamang unawa kung sino talaga ang kanyang Diyos. Itong pangyayaring ito ay hindi nagdala ng pangamba sa puso niya. Sa halip, nagdala ito ng pag-asa. Pagdating po doon sa verse 9, and they came to the place which God had told him of, and Abraham built an altar there and laid the wood in order and bound Isaac his son. Somehow, pwede nating sasabihin na somehow parang meron ng clue si Isaac, di ba? I mean, maaaring hindi niya alam ang buong details, pero siya ang tinalian
Ang tanong niya where is the lamb? The Lord will provide. Pero after that, anong kasunod? Sa verse 8 yun God will provide Himself a lamb for a burnt offering. Actually, sa original, God will see for Himself. Yan yung original rendition nun. Titiyakin ng Panginoong Diyos sa sarili niya na mayroong isang iaalay. And so, Abraham built an altar there, verse 9 again, and laid the wood in order and bound Isaac his son, and laid him on the altar upon the wood. And Abraham stretched forth his hand and took the knife to slay his son. And the angel of the Lord called unto him out of heaven, and said, Abraham, Abraham. And he said, Here am I. And he said, Lay not thine hand. Tapos na yung test. Lay not thine hand upon the lad, neither do thou anything unto him. For now I know that thou fearest God, saying that thou hast not withheld thy son, thine only son, from me. God will provide Himself a lamb for a burnt offering. If we read on, makikita natin na nakita ni Abraham ang isang ram at yun ang inialay nila. Pero alam din natin, kagaya ng nauna ko nang sinabi, na ito ay nagsisilbing pointer patungo sa ating Panginoong Jesucristo. Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Siya mismo ang nag-provide. At this time, walang sisigaw, ihinto, natuloy, na ialay ng ating Panginoon ang kanyang sarili doon sa krus. Sinabi ko kanina, si Isaac may not be fully aware of everything na nangyayari, but not so in the case of the Lamb of God, Jesus Christ. He offered Himself freely, willingly. Ano yung sinasabi sa Hebrews chapter 12? If I may read this verse, because I cannot remember. Kabisado natin to, pero di ko maalala. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him, he endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand of the throne of God. He was fully aware of everything that would happen. In fact, sinasabi niya ahead of time, I will have to do this. Mamamatay ako para sa inyong kasalanan. And yet, he did not flinch. Ang sinimulan niya ay tinapos niya para sa atin. You see? Ibinubuo niya ng sagana ang kanyang dugo para sa atin. Hindi kinakailangan mamatay ni Isaac sapagkat merong isang kordero. Merong isang ram, in his case, pero merong isang kordero. Qualified na kordero na namatay para sa ating lahat. Hindi na natin kailangang mapahamak. And that is precisely the reason why we celebrate sa mga sandaling ito. Nagdiriwang tayo, nagsasaya tayo, dahil hindi na natin kailanman
makakasalubong pa ang walang hanggang kamatayan. Dahil inilipat na tayo mula sa kamatayan tungo sa buhay. And the rest of our lives must be spent for the glory of the one who died for us. Amen.